Magandang gabi po sa ating lahat and happy Sabbath. Para po sa pagsisimula sa ating pag-awitan, tayo po ay umuko muna para sa ating maiksing panalangin. Let's pray. Ang banal na kilakapasalat Panginoon, sa gabing ito, binabalik po namin ang aming papuri, pasalamat sa dakilang pangalan. Nawa sa aming pag-awitan, samahan kami ng iyong banal na espiritu at patuloy na maluwalhatin namin ang iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay aming pinasakop at pinasalamat matap sa pangalan Jesus. Amen. For our first song, let's sing We Gather Together. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin o Worship the King. Tayo po ay maliklohod.
Panginoon namin, Ama Banal, makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay inyong iningatan sa buong maghapon at sa pagpunta po namin dito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Aming hiling po sa gabing ito, Panginoon, na kayo po siyang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa po ang inyong presensya ang maranasan po ng bawat isa, Panginoon. At amin din pong idinadalangin ang isa naming kapatiran, Panginoon, na magsasalita ngayong gabi. Kaya nawa po siya ang manguna sa kanya, Panginoon. At nawa po ang lahat ng kanya sasabihin ay naayon lang po sa inyong salita. At amin din pong idinadalangin ng aming mga kapatiran na papunta pa lamang dito sa inyong bahay-sambahan. Inyo po nawang ingatan sila na sa gayon ay makarating po sila ng ligtas dito sa inyong bahay-sambahan at makasama po namin sa pagpupuri sa inyong ngayong gabi. Yung nawa po ang pagpalain ng bawat isa sa amin sa gabing ito at sa mensahe ng aming mapapakinggan. Patawarin niyo po nawa kami sa mga pagkukulan at pagkakasala na amin nagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa atin lahat at happy Vesper and happy Sabbath po. Ang bahagi ko ngayon ay tagapagpakilala ng mga nagsiganap at magsisiganap pa lamang po para sa ating Vesper Worship. Tayo po ay pinangunahan sa pag-awitan ni Sister Liza Masong at opening prayer po ng inyong lingkod at presider po ng inyong lingkod. Meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan ngayong gabi. Una po ang mensahe na ibabahagi po sa atin ni Brother June Mascardo at mensahe po ng Panginoon na ipagkakaloob naman po ni Brother Ronnie Ranes. At ayan po ang ating pagkasunod-sunod ngayong gabi at atin na pong isunod ang special song ni Brother June Mascardo. Hello. Thank you, Lord, for the trials that come my way, that wait at the gate each day, as I let you lead. And I thank you, Lord, for the patient those trials bring, and that process of growing I can learn to give. But I goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the things to do. God's so prompting, I
thank you, Lord. With each trial I feel inside that you're there to help, lead, and guide me away from wrong. 'Cause you promise, Lord, that we every tasting, that you will always guess keeping is a yes to me. But I goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature show the things to do, and God's so prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, for the victory that growing brings, and surrender of everything. Life is so worthwhile, and I thank you, Lord, that when everything's put out in front, I can see your face, and it's there you belong. But I goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials came, my human nature sound and things to do, and God's so prompting can be easily ignored. So give me strength to do the holy will, my Lord. Isang mapalad na gabi sa ating pong lahat at happy Sabat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon na tayo pong lahat ay nakakapaginig ngayon ng napakandang mensahe sa awit na ibinigay sa atin sa tinig ni Brother John Mascardo. So alam niyo, ang awit mga kapatid ay paalaala sa atin na kung saan tayo po ay dapat magpasalamat sa Diyos. Kung dumating sa atin ang mga pagsubok, dapat ay pasalamatan natin ang Diyos. At kung dumating man ang sa pangalawang istansa, at salamat Diyos, no? And I thank you, Lord, sa natutunan kong magtiis, no? At salamat Diyos sa natutunan kong magtiis. Kahirapan man o sakit ang danasin ko. Diba? Sa una, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. Kung atin pong
matutunang magpasalamat sa Diyos. Ang mga kahirapan sa buhay ay hindi hadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, gusto kong pasalamatan ang lahat ng ating mga nagsusubaybay sa ating live, sa pagsamba dito sa ating church, patuloy sa Rampano, no? Noong Miyerkules ay patuloy nating napakinggan ang mga mensahe at ngayon namang gabi ay saan man tayo sa sulok ng mundo na nakakapakinig sa atin pong mga mensahe ngayong gabi, nawa tayo po ay punong-puno ng pagpapala ng Diyos na ating tanggapin ang kapanatagan at patuloy na kasiyahan sa pagpakinig sa Kanya pong mga salita. So tayo po ay manalangin ng sandali. Banal na Ama, sa amin po ngayong pakinig sa inyo pong mga mensahe. Nawa o Diyos, Ikaw ang sa aming kalagitnaan at ihanda po ninyo ang inyo pong mga salita sa pamamagitan ng inyo pong banal na Espiritu na inyo pong ipagkaloob sa akin para sa aking mga kapatiran. Nawa ito'y magbibigay ng kasiyahan, inspirasyon. Samantalang kami, O Diyos, ay naghintay sa inyo pong pagdating. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat Diyos sa tagumpay na dulot. Diba? Ang ganda. Sa tagumpay na dulot. Kaya kung mayroon mang mga pagsubok at kung mayroon mang pagtitiis na ating danasin, mayroon ding pagtagumpay. Hindi puro kahirapan, mga kapatid. Pag tayo ay naglilingkod sa Diyos, bahagi po sa ating buhay ang mararanasan ang mga kahirapan. Okay? Gusto kong basahin dito sa Pedro. Sa unang Pedro, 2 ang talata ay 21. Sapagkat 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kaya, kung mayroong kahirapan, kung mayroong mga pagsubok, bahagi po pala ito sa ating pagkatawag ni Kristo. Mga kapatid, may kapatiran tayo na akin pong nakausap. Sabi niya, hindi ko talaga naranasan ang hirap. Parang hindi ko nadama na parang ang buhay ko ay hikaos. Kumbaga, dumulog talaga sa Diyos dahil sa kawalan, lalo't higit sa pagkain. Sa kawalan dahil sa pangangailangan. Kaya sabi niya, hindi ako ganado sa buhay ko. Ganon pala. Pagka ang isang tao ay punong-puno ng pangangailangan na mayroon siya, ito pala ay hindi na i-practice sa kanyang buhay ang pagtawag sa Diyos upang siya'y sakluluhan. Maging sa kanyang pangangailangan, maging sa kanyang pananampalataya, maging sa kanyang kahirapan sa buhay sa sanglibutang ito. Pero kung ang isang tao ay nakaranas ng paghihirap, mga kapatid, bahagi ng kanyang pagkatawag, marami ito, malawak po itong usapin pagtungkol sa pagtitiis.
Napakalawak po ang saklaw nito. At ito mga kapatid ay nagtuturo sa atin na mayroong Kristo na nauna na nagtitiis, na naghihirap para kanino? Para sa ating lahat na mga makasalanan. Siya'y, sabi dito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o ng kasinungalingan kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos. Now, kung tayo po mga kapatid ay mangyayari sa buhay natin na mayroong mag-insulto sa atin, na naranasan natin na may taong nag-insulto sa atin at ni kailanman ay hindi tayo gumawa ng kasalanan laban sa Kanya, then tayo po ay parang sinampal sa kaliwa at kanan na pananakit ng salita. Naranasan ba natin na parang na-feel natin na kawawa naman ang taong ito. Salamat, Panginoon, sa puso na ibinigay mo sa akin. Hupain mo ang kanyang galit. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, ay dumanas nito. At ang sabi dito, Kanya itong ipinaubaya ang lahat sa Diyos ng kanyang Ama. Minsan, bigo tayo nito. Kasi pagka mayroong ganitong sitwasyon, sinarili natin ang pagganti sa mga agarang pagpasya na tayo po ay makapaghiganti ng pangangatwiran na magiging taliwas sa katuwiran ng ating Panginoon. So, sabi dito, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Dito mga kapatid, may sinasabi dito sa Dakilang Tunggalian, page 398. Sabi dito, tinatawagan ni Satanas ang buo niyang hukbo at ginagamit ang buo niyang kapangyarihan sa pakikilaban. Bakit hindi siya sinagupa ng may higit na pagsasalungat? Bakit lubhang inaantok at nagwawalang bahala ang mga sundalo ni Kristo? Sa halip, bahagya lang ang kanilang ugnayan kay Kristo. Ito pa lang, mga tao na sumasang-ayon, hindi sumasalungat sa kapangyarihan ni Satanas, sa mga gawa na pinanggalingan ay si Satanas. Hindi sila, kumbaga hindi sila inaantok, hindi sila nagsasawa, hindi sila, kumbaga sa Bisaya, gilaay. Sa paggawa nito, sa kasalanan, sa pananatili sa kasalanan, hindi sila nagsasawa sa paggawa sa kasalanan at hindi nila kayang bibitawan dahil talagang kaunti lang ang ugnayan
nila kay Kristo. Lahat na ito, mga kapatid, ay kinoconsider dito na sila ay mga buong hukbo ni Satanas na gagamitin sa pakikilaban maaring sa iglesyang ito na Seventh-day Adventist ay mayroon tayong mga kapatiran na nananatiling kasama natin. Yun pala'y sundalo pala ni Satanas. Sila pala ay sundalo ni Satanas. Okay? Dahil sa kanilang pananatili sa kasalanan. Para sa kanila, ang kasalanan ay hindi nakakaririmarim at kasuklam-suklam gaya ng kung ano ito sa kanilang Panginoon. Hindi na ito hinarap ng may desidido at determinadong paglaban gaya ng paghihirap ni Kristo. Hindi nila naunawaan ang labis na kasamaan at kalubhaan ng kasalanan at sila'y nabulag sa kapwa, sa likas at sa kapangyarihan ng prinsipi ng kadiliman. Tamo, dahil hindi nila, yung kanilang pusong hindi determinado na labanan ang kasamaan, ang kasalanan, at hindi nila nauunawaan ito, na ito'y labis pala na kasalanan, bahagya lang ang pagkapuot nila kay Satanas para bagang pag mayroon man silang nakalimutang bagay na parang iniisip nila na kinukuha ng impacto o engkanto, parang doon lang sila napupuot, doon lang sila nagagalit. Pero sa kasalanan na kanilang daladala na hindi binitawan, ito mga kapatid, ay hindi sila dito nag-aalala. Sabi dito, napakalaking kawalang alam tungkol sa kapangyarihan at masamang hangarin niya at sa malawak na saklaw ng kanyang pakikilaban kay Kristo at sa kanyang iglesia. Napakarami ng nilinlang ukol dito. Hindi nila alam na ang kanilang kaaway ay isang makapangyarihang general na kumukontrol sa isipan ng masamang anghel at sa mga plano na napapanahon. At mahusay na mga pagkilos ay nakikidigma siya kay Kristo upang hadlangan ang kaligtasan at ang kaluluwa sa mga nagsasabing Kristiyano at maging sa mga ministro ng Ebanghelyo ay bahagyang marinig ang tungkol kay Satanas malibang marahil sa di sinasadyang pagbanggit. So, alam niyo mga kapatid, ang paghasik ni Satanas sa lagim sa sanglibutang ito ay ginagawa niya ito sa kahit ito ay nasa pampublikong lugar. Ginagawa niya ito kahit nasa mga lansangan. At ginagawa niya ito kahit nasa pangbansa na kapulungan. At lalo't higit kahit sa pagsamba. Sabi dito. Kahit nasa loob ng simbahan.
lalo't higit na ang kaaway ay gumagawa sa loob ng iglesia. Mga kapatid, kaya dapat nating makikita ang kasalanan. Dapat nating makita ang likas ng kasalanan na ating magawa o bago natin ito magagawa. Dapat ito'y nakikita at ipakita ng Panginoon sa pamagitan ng liwanag na nag-uudyok sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Alam nyo, tulad yan itong pagsamba, na parang nagkakaubusan na ang ating simbahan sa pagsamba ng Miyerkules at Biyernes. Hindi ko alam kung anong dahilan. Mga kapatid, kami si Brother John ay patuloy na nagbigay ng paalaala na mayroon tayong simba dito ng Miyerkules. Ang oras ay 7:30. May simba ng Biyernes, ganun ding oras. Ang ating simbahan ay mayroon ng kompletong mga services. Pero, bakit hindi narinig? Mga kapatid. Bakit hindi ito tumagos sa puso kung lubos tayong mga sundalo ni Kristo? Aking malaala nang kami ay bagong dumating dito sa Puerto Princesa. Galing kami ng Surigao. Wala kaming matitirahan na bahay sa Kakbayan the time. Dahil puno ang Kakbayan, it's busy compound sa church. So mayroong bakante doon sa may City Hall, ang baba niyan ay niya, mayroong nabiling lupa si Pastor Jiel. At the time, si Brother Ray ay doon nakatira, kaya kami, kasama ng aking pamilya, ay doon din tumira. Sapagkat mayroon siyang lupa doon na umabot ng mga 600 square meter. Sa panahon ng pagsamba, napakalayo kami. At wala din kaming service, mga kapatid. Kaya ang ginawa namin, maglakad kami, ay maliit pa yung aking bunso, si Queenie. Nasa mga, siguro, 4 na taon, siguro, 3. 3 taon. Kaya, binababa ko yan. Punong-puno man sa pawis, magdala ako ng damit, doon sa bag ilalagay, at pagdating doon sa CR ng Kakbayan Church, ay doon ako nagbibihis. Hindi ko matandaan na kami ay hindi nakasamba ng Miyerkules at Biyernes, malibang malakas ang ulan. Mga kapatid, pagdating ng Sabado, ganun din. Kami ay nagdala na rin ng baon. Umalis kami sa bahay. Maaga pa. At tamang-tama pagdating doon, di pa nakasimula ang Sabbath School. Ganun din. Nagdala din ng damit. Dahil pagka hindi ka magdala ng damit, mapapawisan ka sapagkat medyo may kalayuan ang Sandiwa, ang New Princesa at ang Kakbayan. Ganon din, nung kami ay nasa Manila, ang layo ng aming tinirahan sa church ay umabot ng mga 4 na kilometro. Minsan, sa napakaraming mga taong nakapila, hindi ka makakasakay sa mga tricycle o jeep. Kasi ang haba ng pila, ang pila mga kapatid, ay umaabot mula dito sa atin hanggang doon sa kay Colonel Amurao.
napakalayo ang pila. Hindi ka rin pwedeng sumisingit kasi dikitan pagkadaming tao. Kaya ang ginawa namin, maaga pa kami pumunta doon sa church, sa bagong bayan, sa Sukat. Pupunta kami, maglakad na kami, mga 6 o'clock pa lang, lalakad na kami papunta roon. At pagdating namin, hindi pa rin nakasimula ang pagsamba. Ganon din, pagbalik. Minsan sa pagbalik, makakasakay ka na. Kasi maraming mga tricycle na pabalik na kulang na sa karga. Ayan. At dito sa atin, ang lapit ng church, napakalapit. Kaya ako'y nagpasalamat. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung saan mo man kami dadalhin naway, huwag mo kaming ilayo sa church. Ilagay mo kami, Panginoon, sa malapit sa church. Kasi karanasan na naming lumalakad ng malayuan basta sa panahon ng pagsamba. Kaya, dinadalangin ko na pag nakatira ka, punta kami ng lugar, ay ilagay kami ng Panginoon sa malapit sa church. Kaya ilabis ako nagpapasalamat sapagkat maging dito sa Rampano ay nariyan, malapit din dito sa church. Mga kapatid, nagpakilala na ba na itong ating panahon na ating tinitirhan ngayon ay panahon na nanlalamig ang iglesia? Napapanahon na ba doon sa tinatawag na paglililiglig? At kung iyan ay napapanahon, ayon po sa ating sa mga sulat ni Mrs. White, di ba tayo lalong lumapit sa Diyos? Di ba tayo lalong magre-reforma sa harapan ng ating Panginoon upang tayo'y Kanyang tulungan na mananagumpay? Sa awit, at salamat Diyos sa tagumpay na dulot mo. Salamat. Mga kapatid, kahirapan man o sakit, maranasan natin, bahagi ito sa ating pagkatawag kay Kristo. Kaya maraming salamat kung tayo po'y dumanas ng may kahirapan, sapagkat ito ay isa sa magbigay na tayo ay humingi ng saklolo sa Diyos. Dito, sa 2 Korinto 5, ang talata ay 17. Kaya't kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati ng pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Di ba? Nung tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang siya'y ating personal na tagapagligtas, kinoconsider dito na isang bagong nilalang. So, ang isang bagong nilalang ay wala na sa kanya ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napapalitan na ng bago. So, ang Diyos ang gumawa nito. Sa lahat ng ito, sa pamamagitan ni Kristo, ibinibilang niya tayong lahat na kanyang mga kaibigan. So kung ating tinanggap ang ating Panginoon sa seryosong pagtanggap natin sa Kanya, sa totoong pagtalikod sa kasalanan, at sa totoong pagtalikod sa pakikipag-sang-ayon natin sa sanglibutang ito,
nadaig na natin ang kasalanang nariyan sa atin na nananatili. Ang tagumpay na dulot na ibinigay ng Diyos sa atin na siyang unang nagtatagumpay ay yan din ang ibibigay sa Diyos sa atin. Pero ang tanong, bakit? Bakit na ganito ang sitwasyon ng kalagayan ng iglesia? Alam nyo, kahit sa ibang mga iglesia, ganito rin ang problema. Napakahirap. Iilan ang mga kabatirang makikita sa loob ng iglesia sa panahon ng Miyerkules at Biyernes. Iilan. Alam nyo, ang Tagum City ay mayroong 2,000 mga membro. Kaya mayroon doon na tinatawag na first mast at second mast. Ang first mast ay magsisimula ng alas 6. Alas 6, alas 7. Papuntang alas 7:30. At ang magsamba niyan ay yung mga magtatrabaho sa pang alas 10 kasi mayroong 10 to 6 na mga shifting. So, yung papasok ng 10 to 6, sasamba sila. Attend sila ng first mass. So, yung natapos na ang parang second service na rin yun. Kasi kung ano ang ginawa ng first mass, yun yung second service. Natapos na, lalabas na sila mga kapatid. At sila ay pupunta na sa kanilang mga direksyon. Kasi nakapagsamba na sila. Parang walang kaibahan sa galaw ng sanglibutan, di ba? Sa pamumuhay. At yung gustong mananatili na sasamba hanggang sa tanghali, hindi sila mag-alis. Alam niyo mga kapatid, habang aking pinagmamasdan, napakarami ang mga kapatid na umuwi dahil sa tapos na sila nag-first mass, nag-divine. Hindi na sila attend ng Sabbath school. Sa 2,000 na mga tao nasa loob ng iglesia ay marang kalahati o sobra din ng kalahati ang maiiwan para hanggang sa pagtanghali, hanggang sa divine o na pagsamba. Mga kapatid, paano makikilala ng isang Kristiyano ang galaw ng sanglibutan? Ang kasalanan na unti-unting pinihit ni Satan ang ating isipan na kunwari ito'y hindi kasalanan, pero pala yun pala'y pagpapasya na ito'y inikot na palang ating mga isipan doon sa kasalanan. Kung tayo ay isang bagong nilalang, dapat sabi ni Apostol Pablo, dapat tayo'y hindi na nagkakasala. Pero ang sabi dito sa 1 Juan 1:9, na kung tayo man ay magkakasala, mayroong tagamamagitan sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya'y handang magpapatawad sa ating mga kasalanan. Pero hindi yung kahit na nakailang lipas na yung isang linggo, sunod na linggo, hindi pa rin nagsimba. Ano? Parang nakalimutan na lang ang panahon ng pagsamba. Parang wala nang pakialam doon sa
ating responsibilidad na ating relasyon sa Diyos. So paano ang Diyos gagawa sa buhay ng isang tao na mapaglabanan niya ang kasalanan na siya mismo ay hindi na nagbigay relasyon, ugnayan niya sa ating Panginoong Hesus. Kaya, yung pandaraya ni Satan, mga kapatid, ay magtatagumpay sa isang Kristiyano. At hindi niya makikita ang gawa ni Satanas na yun na pala ang nananatili sa kanyang buhay. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, naway pagpalain tayo ng Panginoon na sa kanyang pagdating. Kasi hindi naman sa ating sariling pagsisikap. Ang Diyos na ang gumawa sa atin. Ang Diyos na ang atin ng Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin na sa pamamagitan ng ating relasyon sa Kanya, binigyan tayo ng kapangyarihan upang lumago ang ating pananampalataya, ang ating pagsunod, ang ating pagtatapat. Kapalit nun, yun yung biyaya ng Panginoon na tayo ay mananagumpay. Sa kanyang pagdating, mga kapatid, ang mga taong tapat na nananatili sa kanilang paglilingkod, sa kanilang Kristo, makikita yan sa aklat ng buhay, ang kanilang mga pangalan, at ito ang ipakilala ng ating Panginoon Hesus doon sa kanyang Ama. Ang mga pangalang nasulat doon, ang pangalan mo at pangalan ko na masusulat, yan po ang i-recognize ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang Ama, at ito, sabihin niya, ito ang ating anak na pinagpala. Ito ang pinaghirapan ko, Ama. Ito ang siyang dahilan kung bakit ako'y namatay para sa kanila. Diba? Napakaganda. Mga kapatid. Kaya, ang magtitiis hanggang sa wakas, maliligtas. Tandaan natin, mga kapatid, ang kaaway ay mas lalong gumagawa kung ang ating relasyon sa Diyos ay mawala, humina. Malabuhok lang ang diferensya. Mga kapatid, papasok ka agad. Kasi ang kaaway ay napakaalisto na gumalaw sa panahon ng ating relasyon sa Diyos ang humihina. Pero kung ang biyaya ng ating Panginoon ay susumagana sa ating buhay araw-araw, walang kapangyarihan ang kaaway upang hadlangan ang ating paglilingkod sa Kanya. Mababasa natin yan sa Dakilang Pag-asa. Mga kapatid, napakasarap maglilingkod sa Diyos. Kahit makaranas tayo ng mga pagsubok, kahirapan, subalit ang Diyos ang ating katulong. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Mga kapatid, anumang mararanasan natin, ibabalik natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Kung magkagayon, tatawagan tayo na tayo'y Kanyang mga anak. Itong aking mensahe ngayong gabi, pagpalain tayo. Para po sa ating closing song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, O Jesus, I Have Promised.
dakila at mahabagi naming Diyos. Ama, salamat po ng marami na kahit sa amin po mga pagkukulang, nariyan ka patuloy na nanawagan sa amin upang kami ay magbalik loob sa inyo. Nariyan ka, Panginoon, na nagpapalakas sa aming mga pusong nanghihina. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin na mapapananatili ang aming relasyon sa inyo sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, dinaig mo na ang sanglibutang ito. Maging ang amin pong walang pag-asa sa buhay na walang hanggan, ay inyo na pong dinaig sa kalbaryo ng cross sa pamagitan ng inyong dugo na nabuhos para sa aming mga kasalanan. Ama, naway patuloy kami ay mananatiling pag-ibayuhin mo, O Diyos, ang aming mga pananampalataya. Hanggang sa inyo pong pagdating, masumpungan mo kami, Panginoon, na mga anak na babae, lalaki sa iglesyang ito ng Rampano, na may pagtitiis hanggang sa inyo pong pagdating ay masumpungan ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay at kami, Panginoon, ay inyong dadalhin sa langit na bayan na inyo pong inihanda. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.